Sana hindi naman bago na yan eh. Sarap na sabihin, totoo naman. Hindi na ako nalingit. Yan, sanay na yan sa mga masasarap. Tapos serbihan mo ng ganun. Kain tayo ng, putahin nila dito sa Middle East. Sagrado sa kanila ito. Ayon sa kwento. Ayon sa kwento ng, yung alaga kong matanda dito noon. Sa Bahia. Ito yung nung nanganak si Virgin Mary kay Jesus Christ. Sa Biblia kasi nila, nanganak si Mama Mary mag-isa. Pero sa ating Katoliko, nanganak si Mama Mary na kasama yung husband niya si Saint Joseph. Tapos nung uhaw siya, nagpakita yung anghel kasi lumabas na yung baby yata. Tapos nung nauhaw si Mama Mary, tapos nagpakita yung anghel sa kanya. Ayun naman kasi may translation naman English yung Biblia nila kasi napabasa ko din sa TV. Sabi ng anghel na kung sa Bisaya ba, sikari ng balas sa imong atubangan, mugawas ang tubig diha. Ang pinaniniwalaan nila yung bukal sa Maka ngayon, yun ang tubig noon na sinabi ng anghel na ganyanin ni Mama Mary, doon sa may paanan niya, lalabas ang tubig. Doon siya nag-inom. Tapos nung nagutom naman si Virgin Mary, nagpakita naman ang anghel. Nakasandal kasi siya sa puno. Ang paniniwala nila, yung puno na yon, ito yung dates. Puno ng dates. Kasi yon lang ang tumutubo nung araw sa disyerto, wala nang iba. Nagkasandal siya doon sa puno. Tapos nagpakita naman ulit ang anghel sa kanya. Tapos sabi ng anghel, tapikin mo yung puno sa likuran mo. May malalaglag ang bunga at yon ang kainin mo. Tapos tinapik naman ni Mama Mary, nalaglag yung bunga ng puno na yon. Pinaniniwalaan nilang puno ng dates. Kaya sagrado talaga sa kanila itong tamar o dates sa Middle East. Tsaka may ang miracle oil talaga sa kanila, dates oil yung tamar na black na nasa Saudi makikita. Tanging sa Saudi lang makikita yung black dates. Kaya importante sa kanila ito, kada kain nila hindi mawawala ito. Pero dito lang banda sa napuntahan namin ngayon, hirap ang dates dito. Pero meron naman kahit pa paano. Sa ibang bahay talaga na napuntahan ko noon pa, kada yung misa talaga, yung dining table talaga nila, hindi nawawala ng dates talaga. Kada serve mo ng pagkain nila, may dates talaga. Kaya, importante sa kanila ito. Tsaka, i-search nyo sa Google kung ano ang mga benepisyo nito sa katawan. Ang ganda din. Matamis siya pero no sugar. Shout out sa Pinas, shout out sa mga OFW buong mundo, shout out dyan kay Fre Mendez, yung sipag-sipag. Yeah, paki-follow nyo po siya, Fre Mendez. And subscribes for more details. Bye guys, I love you all. Naway makatikim kayo lahat nito. Kung malapit lang ang Pinas, pwede lang ipag-grab Patapos na kasi ang season nito, kaya hirap na makakuha ng fresh. Oo, may farm may farm naman tayo ng dates sa Batangas. Kaya, bili na kayo dyan. Meron sa Shopee at saka, pa yung isa sa Pinas? Shopee at basta maka-order na kayo dyan. Sarap to. Ang magandang pagkain nito,
3 to 5 ano lang 3 to 5 pieces a day. Ganda na ang benepisyo nito sa katawan. Patatlo na ako kanina. Sarap. Tapos na lang. Ganito talagang paborito ko yung half ang hinog, half ang hilaw. Noon Mary ay papunta ka talaga sa farm nito. Naku, malula ka talaga sa bunga. Makapili ka doon ng masasaraw. Tapos abot kamay mo lang yung puno. Nakatuwa ang initas niya. Kung ang Pilipinas sagana sa coconut, sila naman dito dates. Mukhang coconut din naman ang puno. Ano makita sa Lebanon ngayon? Wala. Hindi pala lahat ng Middle East meron. Meron siguro pero Pero ano lang, yung selected area lang. Mayroon to, hindi pwedeng mawala sa kanila. Sa Beirut, city yan. Doon yan sa mga probinsya siguro. Parang coconut farm lang good natin. Sa mga probinsya lang madami. madami doon ay apple. Sarap nyo, no? Pinagpala talaga sila na. Marami naman din apple sa atin, grapes. Pero yung mga area sa Pinas na malalamig, nabubuhay talaga doon ang apple at saka dates. Strawberry. Sa Jinjan, may mga area din kami na malamig yung nagpa-fogs ba. Doon ang strawberry marami. Pinya, saging, gulay. Bye guys, I love you all. God bless you. And peace around the world.